Ano para sa'yo ang pangkaligtasang problema o environmental issue? Ayan, so bale, magandang araw sa inyong lahat. Para sa araw na ito, may makakasama ako na makakausap para sa TED Talk. Bago yan, i-introduce ko muna yung sarili ko. Ako si Joseph Eric Elisebio from LSPU Los Baños, and I am from Bachelor of Science in Secondary Education, major in Social Studies 1C. Para sa hapon na ito, makakasama ko ang isa sa aking close na mga pinsan, kaya natin ipakilala niya ang kanyang sarili. I am Ian Parelo Furnes. Ako ay nag-aaral sa UPLB. Ang aking kurso na kinukuha ay BS Agriculture, major in Agriculture Extension, specializing Development Communication, at ako ay kasalukuyang senior standing. Yan. Para sa TED Talk na ito, ang ating tatalakayin o pag-uusapan ay may nilalaman or patungkol sa pangkaligtasang problema o mas kilala sa tawag na environmental issue. Sa tingin mo, para bilang isang estudyante o bilang isang individual, ano para sa iyo ang pangkaligtasang problema o environmental issue? Ayan, so bale, para sa akin, meron siyang dalawang pinopoint. Meron siyang dalawang pinagtutuon ng pansin. Ang una ay ito ay natural na nangyayari sa atin. We can't deny the fact, or hindi natin kayang takasan ang katotohanan na ito ay dahil din sa mismong environment na meron sa atin. So in English, it is a natural occurring challenge for us. At ang isang konteksto ay dahil din sa mga tao. So, tayo mga tao, isa tayo sa mga merong malaking factor na nakaka-impluwensya sa environmental issues na kinakaharap natin ngayon. So, those are possibly the context of, or sila ay ilagay natin sila sa perspektibo ng indigenous practices at mga companies na possibly merong sa illegal logging and such, mining. Those are the context of the major factor na nakaka-apekto sa ating environment. So, if I will define it in one definition, environmental issue pertains, or like, environmental issue ay umiindayo sa kung paano natin siya pinapahalagahan. Ayun, siguro naman, alam mo o aware ka na ang Laguna de Bay ang may pinakamalaking anyang tubig dito sa Pilipinas. Alam mo ba na may kita yung expressway sa lawan ng Laguna o mas kilala sa tawag na Laguna de Bay? Ano ang opinion mo dito? Tutulog ka ba o isa ka sa sumusuporta sa nasabing expressway na itatayo? Regarding with that, narinig ko siya, pero hindi ako sure if that's true. Pero I am totally against with that. But kapag tayo ay tinatagan ng environmental planning for the sake of what we call environmental treasure, or the environmental itself, especially ang isa sa mga maapektuhan nito ay ang ating marine biodiversity. So with that, pag meron silang nilatag na maganda at epektibo at viable na environmental planning, personally, o para sa akin,
doon ako mag-approve. Kasi kung ang context niya lang ay para ma-build lang yung infrastructure na yun, yung expressway na yun, para magkaroon ng isang direct na daanan, like point-to-point na daanan, para sa akin, hindi ako magiging approved doon if walang environmental planning. Because sa panahon ngayon, kahit hindi siya sa Laguna de Bay o hindi siya sa Anyong Tubig, mahalaga na pagtuunan ng pansin ang environmental planning because ayun na magsisilbi sa atin na we are still leaning sa kung ano ba yung meron kay environment. Kasi kailangan siyang pahalagahan. And without it, walang tao. Ayun. Sabi mo, kailangan natin pahalagahan kasi, di ba, may posibilidad na masira yung marine biodiversity doon sa Lawan ng Laguna o mas kilalang Laguna de Bay. Sa tingin mo, paano natin matutulungan na maging aware yung mga tao dito sa Laguna na may posibilidad na tayuan ng expressway ang Laguna de Bay? Or paano natin i-raise yan, yung awareness na yan para makatulong sa mga mangingisda natin sa Laguna de Bay at hindi bumaba yung resources nila sa kanilang panghanap buhay o pangingisda. Meron kasi akong paniniwala na ito yung life quote ko na be your own voice of your voiceless voice. Alam naman natin ang boses ay isa sa pinakapangyarihang bagay sa atin. In general form. Because it aligns sa konteksto ng komunikasyon. In every process, sa lahat ng proseso, sa lahat ng proyekto na yan, sa lahat ng polisiya na yan, lahat ng awareness, ng pagkatuto, skills, knowledge, lahat yan tumakaloob sa komunikasyon. First, ang gagawin ko ay magtitipon ako ng mga tao na merong concern or like merong pake sa ano ba yung marine biodiversity at ano ba yung problema na kakaharapin na marine biodiversity sa pagpapatayo ng expressway. So, once na meron ako mga tao with me, wala akong pake kung ilan sila. Ang mahalaga is mabuo ko yung tao na merong same concern with me. Because it will act as a society with me. Because society is government is governed by society. And society is the people or the community itself. So once na meron tayong tao na merong same concern with me, then pupunta tayo sa pangalawa, which is doon na tayo mag-build up ng ating awareness. So with that awareness, it is a process, step-by-step process. Kailangan muna natin magkaroon ng survey sa tao na aprobado ba sila or hindi. Kasi kung sarili kami lang mismo, as a community itself of that group, of that certain group, we are not pursuing the context of each people perspective. Kasi we have this diverse perspective. So kailangan muna natin magkaroon ng conduct ng interview or ng survey with them para mas maroon na malinis at magandang awareness ang mangyayari. Ang pangatlo ay magkakaroon tayo ng pakikipag-usap or magkakaroon ng meeting sa ating barangay or like sa ating LGU or sa ating mayor. Kasi baka merong polisiya na nagpapahalaga sa ating marine biodiversity. And with that, kung wala pang polisiya, pwede tayong mag-raise ng concern with that na bakit walang polisiya na nagpapahalaga sa ating marine biodiversity. As we all know that Laguna de Bay o Laguna de Bay ay isa sa mga pinagkukuhan ng kita ng ating mga tao o ng taong bayan sa Los Baños o maging sa kalating bayan na ito ay tinatawag ng mga fishermen, especially Barangay Bayot. Meron itong tinatawag ng Farm C. So with that Farm C, it is an organization of fishermen sa Barangay Bayot. And
lahat sila ay nakadepende sa Laguna de Bay. Laguna de Bay ay mayaman sa isda, tulad ng tilapia, kandule, bagus. At merong mga miyembro ng farm scene na meron silang fish pond. So, pag sinimulan ng tayo yung infrastructure na yun, hindi lang marine biodiversity ang apektado. Apektado din dito ang mga taong may hanap buhay sa pamamagitan ng pangingisda. So ayun, napakalinaw na ito na marami talaga maapektuhan kung tinatawag talaga. Pero itutuloy talaga yung tinatawag na expressway, lalo-lalo na yung mga nangisda dito sa ating Cotabato. Siyempre yung paligid natin bayan tulad ng Bae na Kalamba, yan maraming din dyan na maapektuhan talaga. At ayun nga, ito lang na napakahalaga ng kalikasan para sa atin. Dahil ito ay nakakatulong talaga sa atin para makakuha tayo ng resources natin, pagkakakitaan natin at para magkaroon ng income para sa pang-araw-araw. So, sa tingin mo, paano natin matutulungan ang mga mangingisda kung sakasakaling matutuloy ang tinatawag na expressway sa Laguna de Bay? Advantage is, yung mismong taong nagre-rely sa resources na meron sa Laguna de Bay, which is yung ating mga farmers. Sabi nga kanina, kung merong magandang environmental planning na ibibigay sa atin, then wala tayong masyadong problema. Kasi nga, binigyan tayo ng pansin. Binigyan ng pansin yung problema ng ating mga fisherman. But, hindi natin yung natakasan ang katotohanan na magkakaroon ito ng disturbances and boundaries with the marine biodiversity and the people who are relying sa Laguna de Bay. There's this one organization in Barangay Bayo, which is Farmc. This organization ay binubuo ng mga fisherman sa Barangay Bayo, na kung saan sila ay reliant lang sa kung ano ba yung national resources na nabibigay sa kanila ng mga farmer, nabibigay sa kanila ng Laguna de Bay. And meron sila itong mga fisherman na merong fish pond. So for us to help, kasi nga, marami na nagagawa we need to adopt technologies that agriculture has to provide, or agriculture na meron itong provide sa atin, which is yung mga technologies tulad ng aquaponics, ang pagkakaroon ng fish pond na within the land natin. Those are possible, or those are one of the answers that can possibly help the fisherman of the Farmc or different barangay at bayan na merong konekta sa Laguna de Bay. So, ulitin ko lang na wala na tayong magagawa kapag ito ay aprobado na at nasisimulan na. Kung ito ay plano pa lang, then we can still make a move. And that movement will have a macro effect na hindi lang tayo mismo yung kikilos. We can also have the context of people supporting us to fight what is right and what is right for the people who are relying sa Laguna de Bay as the main resource of capital. Ayun,